Praise the Lord na God is good. Amen. Hallelujah. Magandang hapon. At masayang bagong taon sa lahat. Praise the Lord. Thank you, Madam, for the opportunity. And Pastor. And I just want to thank the Lord. Sabi ko kahapon, paano ba ako mag-umpisa? Saan ko ba umpisahan? Just flow. Sabi niya, bahala, umpisa. Basta mag-umpisa ka. Sabi, the Holy Spirit is within us. Amen? At hindi tayo pababayaan. Amen? Hallelujah. So, thank God for sa pagsama kanina. Amen? At alam ko, sinasamahan mo ko ulit ngayon. Amen? Thank you, Father God. Be exalted, Lord. Be magnified, be glorified. Today, in our service, Lord, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So, sabi ni Madam kanina, God is in obligation to, na-share ko na yata yun dati na, nung tayo ay tinanggap natin ang Panginoon, bilang, si Jesus bilang Panginoon ng ating buhay, is parang responsibilidad na tayo ni Lord. Amen. Responsibilidad na tayo. So, kung si Lord ang may responsibility sa'yo, mag-aalala ka pa ba? Amen? 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 Aalalahanin mo pa ba kung ano yung kakainin mo araw-araw? Amen? Kung ano yung ipambabayad mo sa mga na-mind mo? Sorry naman. Praise the Lord. Hallelujah. So, mahal tayo ng Diyos. Amen? At tulad nga nung team natin this year na kay David, kay Mephibosheth, sabi na walang alam si Mephibosheth eh. Di nga niya, tatakot nga siya kung bakit pinatawag siya. So, hindi niya alam. So, tayo alam natin na mayroong responsibilidad si Lord sa atin. Amen? Hallelujah. Na siya na. So, wag mo nang alalahanin yung lalo na yung mga bagay-bagay na hindi mo maarok ng isipan mo. Huwag mo nang alalahanin. Hayaan mo na si Lord. Amen? Kasi si Lord, kung hindi mo kaya, si Lord kaya niya. Amen? So, yun ang grace, sabi ni Joseph Prince. Yun ang grace. Ang grace daw, simple meaning ng grace is, you cannot do, but God can. Amen. 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 Hindi mo kaya, pero si Lord kaya niya. Yun ang biyaya. Yun ang biyaya. Huwag nating hanapin pa yung napakalalim na kaulugan ng grace. Yun lang yun. Amen. Na yung mga hindi mo kayang gawin na mangyari sa buhay mo, kaya ni Lord. Amen. Sa kanyang biyaya. Amen. Praise the Lord. So, 2 Sundays ago, yung sa ating men's and women's, mga na-share ng bawat kapatiran natin na yung nangyari sa kanila 2025 and yung expectation nila 2026. So, merong nagsasabi na merong maganda pero hindi naman, yung iba, meron namang hindi. Ganoon naman talaga. Hindi naman lahat maganda yung nangyayari because we are still in this world. At sabi ko, ang importante is mag-focus tayo sa mga pangako ng Panginoon. Mag-focus tayo sa kung ano yung pinananampalatayanan natin. Meron mang nangyaring hindi maganda, sabi nga nila, 2025 is the worst year, sabi, lalo na sa ating government. Di ba, Brother Dodo? sabi, lalo sa ating government na mayroong hindi maganda.
But sa atin naman, as a child of God, although merong hindi magandang nangyayari, but we are in faith sa mga pangako ng Diyos. Na mag-focus tayo dun sa mga pangako ng Diyos sa atin na tayo ay Kanyang ililift up sa anumang mga problema, suliranin na ating kinakaharap. At pangako ni Lord, pangako ni Jesus yan. Yes, there may be hardships or difficulties, but thanks be to God. His promises, His grace sustained us through and through. Amen. Sinustain tayo ni Lord. Amen. At yung iba nga, di na nakarating ng 2026. So tayo, pasalamat tayo sa Panginoon dahil sinustain tayo ni Lord ng Kanyang biyaya. Amen. John 16:33, sabi ni Jesus, in this world, you may have tribulation, trials and testings. Sabi niya, but be of good cheer, I have overcome the world. Sabi niya, these things I have spoken to that in me, you may have peace. So inuna ni Jesus yung peace na ibibigay niya sa atin. Because pagka inuna niya yung trials and testing, mako-confuse tayo. Paano na? Paano na? So kaya inuna ni Jesus, yung in me, you may have peace. So ang kapayapaan na galing sa Panginoon, galing kay Jesus. And meron man na tribulation, sabi niya, be of good cheer, I have overcome the world. So napagtagumpayan niya ni Jesus. So kung ano man yung napagtagumpayan ni Jesus, huwag mo nang piliting pagtagumpayan. Amen? Amen? Tapos na nga eh. Ano mo yung tinapos na gawa ni Jesus, tapos na yun. Amen? Sabi ni Paul, Philippians 3:13, sabi niya, Philippians 3:13, brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Amen? So kung magpo-focus kasi tayo dun sa mga hindi magandang nangyayari sa atin, ma-stuck tayo. Ma-stuck tayo. Hindi tayo uusad. Imbis na umusad siguro, lalo tayong uurong. Amen? So, sabi ni Paul, I'm reaching forward to those things which are ahead. Because our best days are ahead of us, not behind us. Amen? So, sabi nga although malayo pa, pero malayo na. Amen? Malayo pa, pero malayo na. Ibig sabihin, umuusad ka. Amen? And later on, makakarating ka dun sa paruroonan mo. Amen? So, praise the Lord. At yun lang, kalimutan, wala tayong magagawa doon. Wala tayong magagawa doon sa mga past natin. Ang gawin na lang natin is yung ngayon at sa kung paano tayo harap sa future natin. Amen? So, sabi ko kanina, merong mga nangyaring di maganda sa atin because we are still in this world. And the God of this world is still in this world. Sino bang God of this world? Satan. Satan is still in this world. And John 10:10 sabi ron, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Sabi ni Jesus, but I have come that may have life, that they may have life, and that they may have it more abundantly. The thief cometh not but to steal. So, ano yung nanakawin sa'yo? Ang kaaway po ay nagnanakaw, ang tatangkang magnakaw sa atin sapagkat meron siyang nakikita sa atin. Amen? Hindi siya magtatangkang manakawan ka ng isang bagay na wala ka. Amen?
Praise the Lord. Buti pa yung kaaway, aware siya kung ano meron ka. Amen. So maging aware ka kung ano yung meron ka. Amen. Everything that we need has been deposited in our spirit, in our hearts, by God through the finished work of the Lord Jesus Christ. Amen. So, meron ka na. Nasa iyo na kung ano man yung kailangan mo. Kaya nga, pilipilit kang nakawan eh. Meron ba isang magnanakaw na pupunta sa isang barong-barong, sabi niya, nanakawang, mamayang gabi, nanakawang ko to ng milyon-milyon. Barong-barong lang yun. Anong makukuha niyang milyon-milyon doon? Wala naman siya makukuha doon. Amen? So, kaya ka tinatangkang nakawan ng Panginoon kasi meron ka na. Amen? Tinatangkang nakawin yung kalusugan sapagkat pinagaling ka na ng Panginoon. Ang kalusugan at kagalingan ay nasa iyo na. Tinatangka kang nakawan ng pera mo dahil nasa iyo na yung kayamanan. Si Jesus ang iyong kayamanan. Amen. Si Jesus, sabi niya, for you know the grace of the Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet He became poor, but so that through His poverty you might become rich. So mayaman ka na. Kung nasa iyo na si Jesus, mayaman ka na. So tinatangkang nakawan ng kaaway in every way yung wealth na nasa iyo. Amen? So, everything na kailangan natin nasa atin na. And huwag nating hayaan na nakawin yun ng kaaway. By focusing on the negative side na nangyayari sa atin, na nanakawan po tayo. Sabi ko nga kanina, sabi ko rin doon sa Men's and Women's Fellowship, sabi ko, kung ang focus natin doon sa mga nangyayari sa atin, hindi tayo uusad, sabi ko kanina. At kung ilalagay natin yung kaisipan natin doon sa mga bagay na hindi magandang nangyari sa atin, paano natin haharapin yung kinabukasan? Amen? So, praise the Lord. At nakalimutan ko yung sinabi ko kanina umaga. Praise the Lord. At sabi ni Joseph Prince, God is not playing catch up. The devil is. Ano ba yung catch up? Yung kakahabol. Hindi yung pagka halimbawa, may nagkasakit na isang anak niya. Ay, si nagkasakit pala. Hindi ko yata nasama sa hindi yata nasa. Hindi. Andun na yung kagalingan eh. Andun na yung kagalingan. So, hindi magkaalala si Lord na kung mayroong isang anak siya na mayroong may sakit, hindi siya mag-aalala na yung di ba tatanggap ng kagalingan? Nasa iyo na eh. Binigay niya na eh. So nauna na siyang nagbigay. Nauna siyang nagpala sa atin. And the devil is trying to steal everything that God has deposited into our hearts, in our hearts. Amen? At siyang naghahabol. Amen? Amen? Siyang bigyan ko nga ng bigyan ko nga ng problema to. Kasi ganda-ganda ng buhay niya, bigyan ko nga ng problema to. So, ibig sabihin, siya naghahabol sa iyo. Amen? Huwag nating baliktarin. Huwag nating baliktarin. Na akala natin si Lord Lord, paano ba to? Ba't naman nangyayari sa akin to? Hindi mo ba ako mahal? Binigay na nga sa iyo lahat eh. So, hindi naghahabol sa iyo si Lord. Nauna ka ng pinagpala. Nauna ka ng binigyan. Amen? At God has already deposited on the inside of us everything that we need. Ephesians 1:3, blessed be the Lord of our Lord, blessed be the God of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places.
2 Peter 1:3, God has given us all things that pertains to life in godliness. Amen. It's already given to us. Past tense po yun. Tapos na, kumbaga, binigay na sa'yo. So, para hindi na siya akusanin ng kaaway na, ikaw maghabol, ikaw mag-catch up. No? Binaliktad siya ni Lord. Ikaw maghabol. Tapos na siya. Tapos na ako sa kanya. Tapos na. Binigay ko na lahat sa kanya. So, ano pang magagawa mo? So, sabi ko kanina, He's trying to steal it from us. Yung mga binigay ni Lord sa atin. The devil attacks you because he sees something in you. May nakakita siya sa iyo. Sabi ko nga, buti pa ang kaaway, alam niya. Anong mayroon ka. Amen. So, alamin natin. Amen. Amen. At binayaran na yun ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. So, hindi niya tayo nanakawan. He will not try to steal from us the thing that we do not have yet. Amen. So, Amen. So, merong nakita sa'yo. Akala mo lang wala. Meron. Praise the Lord. So, even our future, God has already promised to us. Amen. Our future. Amen. Amen. So, sabi nga hindi ka pa pinapanganak, alam na ni Lord yung baka hindi ka pa pinapanganak, alam na ni Lord yung sino mga pangasawa mo. So, baka sabihin ni Abi, ba't naman ganon, Lord? Hindi. Oh. Praise the Lord. So, alam ni Lord. Sorry. Joke lang. Praise the Lord. Amen. So, siyang tama para sa iyo. Ikaw naman. Huwag ka na magtanong, ba't naman ganun, Lord? Hindi naman. Salamat ka. Salamat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, our future is secured. Amen. Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11 is a very, very good promise from the Word of God. Pero kung titingnan po natin sa context, this is a very, very good promise and not a very, very good situation. Sa kanila. Amen. So, Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Thoughts of peace and not of evil. Amen. So, kapayapaan ang iniisip ni Lord para sa iyo. Kaya kung minsan kasi pagka naguguluhan tayo, sabi mo, ba't naman ganito, Lord? Ano bang binigay mo sa akin? Ba't naman ako binigyan ng ganito? Binagbintangan pa si Lord. So, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Sa ibang translation, good future. Good future. So sabi ko nga kanina, this is a very, very good promise. But this happens in a very, very difficult situation.
sa context. Kasi po kung babalikan natin yung history ng Jeremiah 29, Jeremiah 29 is ito po yung sulat ng Panginoon through prophet Jeremiah. Para kanino? Para sa mga elders, sa mga priest. Sabi sa verse 1, now these are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from Jerusalem to the remainder of the elders who were carried away captive, to the priests, the prophets, and all the people whom Nebuchadnezzar had carried away captive from Jerusalem to Babylon. So captive, bihag. So bakit na bihag? Kasi, alam mo na, nasa Old Testament pa sila. Nasa Old Covenant pa sila. Pagka mayroong ginawang kasalanan, mayroong kaukulang kaparusahan. And napakadaming pagkakasala ng Israel. Kasi papalit-palit sila ng hari eh. Merong ibang hari na sumusunod sa Panginoon, pero maraming hari na sumusuway. At kung ano yung gusto ng Panginoon, yung kabaliktaran ng ginagawa nila. So, siguro napuno na rin si Lord. Sabi, sige, hayaan ko kayo na maging captive. Si Lord ang sabi niya, I allowed them to be captive. Pero in spite of their situation, nandun pa rin yung care ni Lord sa kanila. Amen. Meron pa rin si Lord na plano para sa kanila. Sabi sa verse 10, for thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you and cause you to return to this place. So, 70 years. Pinangako ito ni Lord at magaganap ito for after 70 years. Amen. Matatanda na ito. Sabi yung mga elders, matatanda na ito. Sabi, sinong makikinabang? Aabot pa ba kami? Baka magtanong yung mga elders, aabot pa ba kami ng 70 years? So, mayroong plano na rin si Lord. Sabi na, pagdating nyo ron, magtanim kayo, gumawa kayo ng bahay, yung mga anak nyo, pag-asawahin nyo, magparami kayo. So, yung mga descendants nila ang makikinabang nung pangako ng Panginoon. Amen. So, 70 years, napakatagal. Amen. Tingnan po natin na kung 70 years pa magaganap yun, bakit pinangako niya na? Para meron silang tingnan, kumbaga. Meron silang pag-asa. Meron silang inaasahan. So, ang inaasahan nila, hindi tayo mananatiling ganito. Amen. Merong pangako ang Diyos sa atin. Di ba? Ito sa Israelites, di ba? Sa Israel, di ba? Na, sabi nga ni Madam kanina, sobra sa trabaho, kulang sa bayad, kulang sa pagkain. Pero merong naghihintay sa kanila in the promised land. Kasi 400 years ago, sinabi na yun ni Lord. So, advance mag-isip si Lord. Amen. Kaya nga sabi ko kanina hindi ka pa pinapanganak, alam na ni Lord kung ano yung magiging ano ka. Amen. So for 70 years, sabi dito, then you will call me and go and pray to me, and I will listen to you. So in their captivity, hindi sila iniwanan ng Panginoon. Amen. Hindi sila iniwanan. So, hindi ka rin iniwanan ni Lord. Amen. Amen. Hallelujah.
Then sabi rin, verse 13, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity. I will gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord, and I will bring you to the place where for which I caused you to be carried away captive. So, ililigtas niya sila. Ililigtas sila ni Lord. And then, yun ang pangako ni Lord sa kanila. Amen? Amen? And sabi ko kanina umaga, okay lang na tumanggap tayo ng mga pangako. 7,000. Pero, dapat kilala natin kung sino yan ang nangako. Amen? Amen? Pinangako ito, Lord, sa kanila. Bibiguin pa sila ni Lord? Hindi. Numbers 23, sabi, God is not a man that he should lie. And a son of man that he should repent. Sabi niya, sinabi niya, di niya ba kayang gawin? Sinabi niya, kaya niyang gawin. Amen. Pinangako niya, kaya niyang tuparin. Amen. Amen. So, yun ang gustong tingnan ni Lord, ng mga Israelites, ng mga captive. That behind their captivity, merong magandang pangako si Lord. Meron silang magandang pupuntahan. Amen. 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 Thank you. Thank you, Lord. Ano man yung sabi nga yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Amen. Walk through the valley. Amen. Pass through the valley. Hindi mag-standby. Amen. Hindi para sa iyo yan eh. Amen. Kung nasa dilim ka, mayroong liwanag doon sa kabila. Amen. Amen. Mayroong liwanag sa kabilang dulo. Amen. So, wag kang magtiis sa dilim. Amen. Mayroong liwanag doon sa pupuntahan mo. Amen. So, yun po ang i-look forward natin. God is so good. Ito, sabi ko nga kanina, 70 years pa mangyayari, pero sinabi na ni Lord. Nauna siyang nagbanggit. Di ba? Sabi, Isaiah 42:9, behold, the former things have come to pass, and new things I declare before they spring forth, I tell you of them. Amen. Before they spring forth, I tell you of them. Bago pa mangyari yan, sinabi ko na. Sabi na ni Lord. Amen. At tapat siya sa kanyang mga sinabi. Amen. So, kung ano man yung sinabi sa iyo ni Lord, mangyayari. Mangyayari yun. Gagawin. Ipe-perform ni Lord yun. Amen. Hallelujah. Isaiah 43. Isaiah 43 verse 19. Sabi niya, do not remember the former things, nor consider the things of old. So yung sabi ko kanina, kung ano man nangyari ng mga nakaraan, kalimutan mo na. Do not remember. Do not consider the things of old. Verse 19, behold, look, pay attention. I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Shall you not know it? Amen? Amen? So,
I will do a new thing. Sabi niya, I will even make a road in the wilderness. So ano man yung wilderness na pinagdadaanan nyo, si Lord gumawa na ng daan para makalabas ka. Amen? Para ilabas ka. And the rivers and the desert, kung mga tuyot man na nangyayari sa buhay mo, gumawa na si Lord ng rivers. Para maranasan mo yung pag nasa desert ka. Ano kailangan mo pag nasa desierto ka? 7-Up? So, pag nasa desierto ka, kailangan mo yung malamig na tubig. So, God will make a way when there seems to be no way. Amen. So, praise God. Salamat, Lord. And kung balikan po natin sa verse 1, but now thus says the Lord who created you, O Jacob, and who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. Alam mo bang tinawag ka ng Panginoon? Amen. Alam mo bang alam ni Lord ang pangalan mo? So, praise the Lord. And you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I have gave Egypt for your ransom, Ethiopia and Seba in your place. Since you were precious in my sight, you are precious in the sight of the Lord. Sa ibang translation, special. Since you are special in the eyes of the Lord, you have been honored. So, pinarangalan ka na. Amen? And I have loved you. So, when you pass through the water, sabi niya, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. Kung ano man yung sitwasyon mo na parang lunod ka na, malulunod ka na, sabi ni Lord, they shall not overflow you. Hindi ka malulunod. Amen? Dahil iaangat ka ni Lord. Amen? So, His promises is everlasting. His promises is eternal. So sabi dito sa Jeremiah kanina, for 70 years, where kung matapos na yung 70 years, ito ang pangako ko sa inyo. Alam niyo ba yung pangako ni Lord? It is eternal. Eternal yung mga pangako ni Lord. Hindi, walang walang expiration. Walang expiration date yun. Eternal yun. Tingnan po natin sa Psalm 33. Marami pong binabanggit ko rito kanina, hindi ko nabanggit kanina umaga, kanina first service. Psalm 33 verse 11. Sabi rito, the counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart to all generations. So, the plans of His heart to all generations. Hindi lamang para sa iyo, kundi sa mga generation pang darating. Amen. So, His plans for you are good. Amen. Amen. So, yung title po ng natin nung message natin ngayon is your future is secured. Secure.
So, ayon sa mga binasa natin sa Jeremiah 29:11, our future is secured because it was already planned by God. Plinano na yun ng Diyos. Bago pa man. Bago pa man mangyari, bago pa man, sabi ko nga, bago ka pa ipanganak, may plano ng Diyos sa iyo. Plinano na yun ni Lord. Amen? So, it was already planned by God. Yun nga. Doon sa, sabi ko kanina, sa Israelites, nung papunta silang promised land, di ba? For 400 years before, plinano na ni Lord yun. Pinangako na ni Lord yun. And nag-manifest lang nung sa panahon nila Joshua. And matagal man, pero naganap. Nangyari. Amen? So, it was, our future is secured because it was already paid by Jesus on the cross. So, bayad na yun. Kung ano man yung pangako pangako ni Lord na pinanghahawakan mo, bayad na yun. Binayaran na yun ni Lord. Amen? Amen? Binayaran na, bayad na yun ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Then, sa John 10:10, di ba, yung kanina, binasa natin. The thief cometh not but to steal, to kill and destroy. But sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it more abundantly. So, abundant life ang plano ni Lord sa iyo. Ang binigay ni Lord, ni Jesus sa iyo. Amen? So, our future is secured because it was because of our union with Jesus Christ. So sabi 1 John 4:17, as He is, so are we in this world. So kung ano si Jesus, so sabi nga doon sa Ephesians, sabi ron, we were made alive together. We were sit together. We were raised up together. We were sit up together with Jesus. So kung nasan si Jesus, nandun ka. Amen? So, tanong ko kanina is kung as He is, so are we in this world, si Jesus ba ay naghirap? Si Jesus ba ay nagkasakit? Si Jesus ba ay nagka-stress? yung stress mo, tinubos ni Jesus nung pinatungan siya ng kurunang tinik na halos lumobo yung kanyang ulo. Para ikaw ay, huwag na may stress. Amen? So, pinagaling na yung ulo mo. Pinagaling na yung mga stress na naiisip mo. So, praise the Lord. So, because of our union with Jesus Christ. And our future is secured because He loves us. He loves us. And Romans 8, sabi ron, nothing, no one can separate us from the love of God. Amen? Sabi in John 3:16, sabi ron, for God so loved the world that He gave His only Son, so that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, sa NLT, sabi niyan, for this is how God loved the world. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have everlasting life. This is how God loved the world. Ito yung pamantayan kung gaano kamahal ng Diyos ang sanlibutan. At ito rin ang pamantayan kung gaano kamahal ng Diyos. Amen? Huwag kang magtanong, Lord, gaano ba ako kamahal? Mahal mo pa ba ako? Sabi nga ni Madam lagi, sabi niya, kung nagdududa ka sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, tumingin ka sa cross. Amen. Ibinigay lang naman niya yung kanyang kaisa-isang anak. Pinakamamahal na anak para sa iyo.
Hindi pa ba sobrang kasapatan yun para maisip mo kung gaano ka kamahal ni Lord? So, kasing halaga ka ni Jesus. Sa mata ng Panginoon, kasing halaga ka ni Jesus. Amen? Amen? So, then Romans 5:8, this is, sabi ni Pastor June, this is the greatest demonstration of God's love for us. Sabi niya, but God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Saan nangyari yun? Sa krus. Amen? Amen? At the cross, God demonstrates His love towards us. And at the cross, Jesus demonstrates His love towards us. Amen? By hanging on the cross. Sa Hebrews, di ba? Sa Hebrews, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before Him, endured the cross. Jesus endured the cross because of you. Amen. Because of you and me. Amen. Amen. And sovereign, we were the joy. Minsan nga nasabi ko na hindi naman talaga yung kasalanan ang nagpako doon sa crucifixion. Yung pag-ibig niya sa atin. Amen. Yung pag-ibig niya sa atin. Yun ang pinaka-reason kung bakit napako si Jesus. Amen. Kung yung kasalanan mo, sabi mo, Jesus, di naman ako nagkasala, bakit ako magpapako? Kayo nagkasala, di kayo magpapako. Pero, hindi. Dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin, inayaan niyang mapako doon sa krus. Amen? And the cross was not designed by God for us to be reminded that we are sinners, and we are be reminded that for our sins that we have committed. The cross designed by God to remind us how much He loves us. Amen? Amen? Hallelujah. So, amen? So, every time na maiisip natin yung cross, huwag natin isipin yung mga kasalanan natin. Isipin natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Imagine. Dahil sa iyo, nagawa niyang ibigay yung kanyang bugtong na anak. Hindi ba sobra-sobra ang pagmamahal yun? Amen? 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 So, mahal ka ni Lord. Amen? So, gaano pa kaya yung future mo? Amen? Gaano pa yung future mo? Gaano pa yung kinabukasan mo? Sabi nga, He did not spare His only Son, delivered him up for us all. How shall not He, God, with Jesus, also freely give us all things? Amen. Kaya yung mga pangangailangan mo. Nagawang ipagkaloob ng Diyos, ng Ama, ang kanyang anak. Ang kanyang kabugtong, kaysa isang bugtong na anak. Gaano pa kaya yung mga pangangailangan mo? Mas mahalaga pa ba yung bahay mo kaysa kay Jesus? Mas mahalaga ba yung sasakyan mo kaysa kay Jesus? So kung nagawa niyang ibigay ang kanyang pinakamamahal na anak, gaano pa kaya yung bahay mo, yung sasakyan mo, yung pera mo, yung karir mo, yung tagumpay mo? Amen? So, yun lang po ang isipin natin. Amen? At ginawa ni Jesus yun doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, meron pa pong isa. 1 Peter 1:18. Our future is secured because we are valuable to God. Amen? 1 Peter 1:18 and 19. Knowing that you are not redeemed with corruptible things like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers. Verse 19,
but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. You were not redeemed by corruptible things, such as silver and gold. Sabi ni Pastor June, ibig sabihin lamang nito na ang silver at ang gold ay hindi aabot sa halaga nung banal na dugo ng Panginoong Yesus. Ano man ang kayamanan dito sa mundo, walang halaga yun kumpara sa banal na dugo ng Panginoong Yesus. So, we are valuable because we were redeemed by the precious blood of Jesus. Amen. And God values us as much as He values His Son, Jesus. Amen. Kung anong pagpapahalaga niya sa kanyang bugtong na anak, yun ang pagpapahalaga niya sa atin. Amen. And you're worth it. Sabi ni Trixie, you're worth it. Amen. You're worth it. You are God's beloved and you are worthy of God's best. Amen. Sabihin nga natin, I am God's beloved and I'm worthy of God's best. Karapat-dapat ka sa best ng Panginoon. Well, beloved ka. Amen. Beloved ka ng Panginoon. So, our worth is determined by how much. Yung isang bagay po na binili mo, makikita ang halaga kung magkano binayaran mo. So, ang halaga mo ay makikita kung magkano yung pinambayad sa'yo. Mahalaga ka dahil ang pinambayad sa'yo ay yung banal na at makapangyarihang dugo ng Panginoong Yesus. Amen. So, your future is secured. You are valuable. Basahin ko lang po sa Tagalog. Tagalog yung Jeremiah 29:11. Sabi rito, sa verse 10 muna, subalit ito ang aking sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkakabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Amen? Pero hindi naman nawala yung pag-ibig ni Lord sa kanila. Amen. Kumbaga, although hindi nila dahil sa kanilang kalagayan, hindi nila ma-feel na nandun si Lord sa kanila, but nandun si Lord. Amen. So sabi niya, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik ko kayo sa lupang ipinangako ko sa inyo. So, restoration po yun. Restoration. Amen. So, kung ano man nawala sa iyo, restore ni Lord yun. Amen. Verse 11, sapagkat batid kong lubos ang plano ko sa inyo. Batid kong lubos ang mga pangako ko sa inyo. Alam niya. Amen. Sigurado siya. Amen. Mga planong hindi niyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. Amen. Kung nawawala ka ng pag-asa, pinangako ni Lord. Kinabukasang punong-puno ng pag-asa. At sumain niyo ang kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. Amen. So, ang gagawin po lang po natin, tanggapin. Magtiwala tayo sa Panginoon, maniwala tayo sa Kanya, at tanggapin natin. Amen. Amen. Sabi ko nga kanina, you will sit, sabi doon sa team natin, you will eat at my table continually. Yan. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Eat
at this table continually. Then sabi ko rin kanina, huwag na lang tayo umupo. Lagi nakaupo. Lord, upo na lang ako. Sabi mo, kumain lang eh. Hindi naman sinabi ni David na ikaw may pibushit, umupo ka dyan, susubuan kita. Hindi. Kumain ka. Ibig sabihin, ikaw kumuha ng pagkain mo. Amen. So yung part natin, yun ang part natin. Kunin natin. At hindi mauubos yung nasa pagkainan ng Diyos. Pagka nakuha na nung isa, ay, nakuha na. Sayang naman, nakuha na. Yung gusto ko nakuha na. Hindi, mayroong para sa'yo. Mayroong para sa'yo. Hindi mauubos yan. Hindi mo kayang ubusin. Hindi mo kayang ubusin ng kayang ibigay sa iyo ng Lord. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord. I hope you receive something today. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father, for your great goodness. Thank you for your grace and love towards us, Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat, Lord. Thank you that you have already planned a good future and a hope for us, Lord. A plans of peace and not of evil, Lord. Hallelujah. A plans not to harm us, but for us to be in good situation, Lord. Hallelujah. Thank you, Father God. Maraming salamat sa mga salita mo naming narinig, Lord. At salamat. Patuloy namin panghahawakan ng iyong mga pangako, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na pagka sinabi mo, tinutupad mo, Lord. Hallelujah. Salamat. At ang mga pangakong ito, Panginoon, ay nasa amin na sapagkat ito'y binayaran na ng Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat. Ano man yung binigay mo pangako sa amin, Lord God, we are looking forward for the manifestation, Lord. Hallelujah. And thank you that it will surely manifest. Hallelujah. Sapagkat alam mong lubos, sigurado ka sa mga pangako mo sa amin, Lord. Pangako mo na bibigyan kami, Lord God, ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Hallelujah, for my brothers and sisters na nandito, Lord, na tumanggap na yung mga salita. Thank you, Lord. Be it done unto them, Lord, according to your will, according to your word, Lord God, according to your promise. Thank you. Whatsoever promises, Lord, na pinangawa ka nila, thank you that it will manifest, Lord God, in their lives. Thank you, Father God. Hallelujah. As we depart from this place, thank you for your protection, for your guidance. Thank you, Lord, for taking care of each and every one of us, hallelujah, even our families. Thank you, Lord, sa mga nangangailangan ng kagalingan. Thank you, Lord, sa kompletong restoration ni Pastor James, Lord. Hallelujah. And thank you, Lord, kay Eric, Lord God, sa anuman ang sakit na inilagay ng kaaway sa kanya. Lord, kinuha mo na yon. Lord, kinuha mo na yon. At pinalitan mo na ng kagalingan, ng kalakasan, Lord, sa kanyang buhay, Lord. Maraming po salamat, Lord. At ikaw ang maluwalhati. Ikaw ang mapuri, Lord God, maitaas sa araw nito, Lord God, sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless. God bless.